Ibinibenta niya ito sa halagang 55 to 60 pesos per kilo dito sa kanilang lugar. Kung kanya namang gagawing suman, maibibenta niya rin ito ng 5 piso kada piraso. O pwede na rin para na lang sa kanilang sariling konsumo. 1 o 2 beses lang din sila kung makapag-ukaw sa isang taon. Kung aking iisipin, ang ukaw, simpleng suman lang naman. Pero ang proseso, masyadong mahaba at trabahoso. Naalala ko tuloy ang ilan sa mga simpleng hiling ng batang si Ashley. Kape, bigas, notebook, lapis. Kagaya ng ginagawa nilang suman, napakasimple lang kung iyong pakikinggan. Pero para sa kagaya nila Ashley na araw-araw nakikipagbayo sa kahirapan, matinding kayod at trabaho ang kailangan muna nilang pagdaanan bago nila ito matikman. Dok, bukod kasi sa tanghali na ay marami-rami na rin ang kanilang naipon. Sa loob ng mahigit 1 oras ay nakadalawang sako na rin sila ng dinurog na puno ng ambulong. Bago kami umalis, tinakpan muna nila ito ng dahon ng saging para kung sakaling umulan ay hindi mapasukan ng tubig. Bumaba na kami ng bundok. Kailangan rin ng iba yung pag-iingat dahil bukod sa madulas ay palusong rin ang daanan. Ilang minuto ang lumipas, nakarating na kami sa baba para sa pangalawang proseso ng pag-uukaw. Ang pagpiga. Maraming tubig ang kinakailangan para mapiga nila ito. Mabuti na lang at non-stop ang kanilang gripo. Ang starch na mas kilala rin sa tawag na sago, ang pangunahing sagoong puno ng ambulong. Tapos na. 2:30 nang matapos na nilang mapiga ang lahat. Dito ay maghihintay muna ng mga 15 minuto para tuluyang lumubog sa ilalim ang natok, saka itatapon ang naipong tubig. Ang sunod nilang proseso, ang pagkayod. Dito na kukolektahin ang naipong ambulong starch sa kawayan. Kung iyong titingnan, para lang silang kumakayod ng ice cream. Satisfying kung iyong pagmamasdan. 3:30 na ng hapon nang matapos sila sa pangungulekta. 2 batya ng ambulong starch ang kanilang naipon. Maaari na rin itong gawing suman na ukaw. Napakasimple lamang ng paggawa. Ang ambulong starch, lalagyan lang ng gawod o matandang buko. Hahaluan ng asukal. Ibabalot sa dahon na kung tawagin ay hagikik. Pakukuluan at maghihintay lang ng ilang minuto at meron ng masarap na ukaw. So after ng 6 na oras ng proseso ng pagluluto ng ukaw, ito na siya ngayon. Ayan. Sa 4 na araw, natapos na rin nilang maiproseso ang halos 7 metro na puno ng ambulong. Muli ay pinagluto nila ako ng ukaw. Mas brown na ang kulay nito ngayon dahil gawa na ito sa natuyong ambulong starch. Mula sa puti, nag-iba ng kulay ang starch kapag natutuyo na ito mula sa pagkakabilad sa araw. Hindi kasi ito maaaring imbakin ng basa dahil mangangamoy ito at mabilis na masisira. Samantalang kapag tuyo na ito, ay maaari mong iimbak kahit pa ng ilang buwan. Dahil tapos na ang kanilang pagproseso, pinaghati-hatian na ng mga tumulong sa pag-uukaw ang nakolekta nilang natok. Kanya-kanya na sila ng pagbibilad nito. Ang mga bata ang kadalasang pinagbabantay para hindi ito tukain ng mga alaga nilang manok